Ang Pilipinas. Ang kayamanan ay nagsisimula sa kaisipan, isang panawagan sa pagkamulat. Ni guru besar langkarida bagus. Mga ginang at ginoo. Ang Switzerland ay walang dagat. Ang Japan ay halos walang liks na yaman. Ang Singapore ay walang malalawak na lupang sakahan. Ang South Korea at Hong Kong ay mayroon din kakaunting liks na kayamanan. Gayunman, ang mga bansang ito ay maunlad. Samantalang ang Pilipinas ay may matabang lupa, mga dagat na hitik sa isda, ginto, tanso, nikel, malalawak na kabubatan, at isang batang populasyon, halos lahat ng kailangan para sa pag-unlad ng ekonomiya. At gayunman, nananatili ang kahirapan, hindi pantay na oportunidad at kamangmangan. Bakit? Sapagkat ang kayamanan ay wala sa lupa. Ang kayamanan ay nagsisimula sa kaisipan. Hindi na nakapag-isip ng malaya ang sambayanang Pilipino, hindi dahil sila ay mangmang, kundi dahil ang mga sistema, kultura, at kapangyarihang panrelihiyon ay pumipigil sa kritikal na pag-isip. Higit pa silang relihiyoso kaysa sa papa, mas malaki ang ibinibigay sa simbahan kaysa sa isa't isa, at kulang sa tunay na diwa ng pagkakaisa, bagaman tila mayroon. Lumalaki ang populasyon sapagkat ipinapangaral ng simbahan na ang mga anak ay biyaya. Ngunit sino ang magpapakain sa mga batang ito? Sino ang magpapaaral sa kanila? Hindi na nagsusuri ng malaya ang bayan. Sumusunod sila sa otoridad at tradisyon, at patuloy na nadaragdagan ang kahirapan sa kahirapan, kamangmangan sa kamangmangan, at kawalan ng pag-unlad, isang tanikalang na ipapasa sa bawat salinlahi. Sa kasaysayan, malinaw ang padron. Dinala ng mga kolonyalistang Portuges at Kastila ang Katolisismo, at nagtatag ng mga simbahan at kumbento na hanggang ngayon ay nakatayo bilang sagisag ng kapangyarihan ng mga nakatataas. Sumunod ang mga Amerikano, at pagkatapos ang mga Hapons, na kapwa naglingkod sa sarili nilang interes at sistematikong kumontrol sa bayan. Marami sa mga pistang panrelihiyon ngayon, gaya ng Black Nazarene, Sinulog, at kapistahan ng Santo Niño, ay hinubog, binago, at pinalaganap ng mismong bayan, batay sa mga salaysay sa Biblia tulad ni na Moises, ng huling hapunan, o ng pagpapako sa krus ni Jesus, ngunit hiwalay na sa orihinal na layunin ng mga kolonyalista. Dagdag pa rito, minanipula rin ng lokal na eliteng panrelihiyon ang mga tradisyong ito, inudyukan ng mga pastor at pari ang bayan na bumili ng mga produkto sa mga tindahan ng kanilang mayayamang kaibigan, at bilang kapalit ay tumanggap sila ng bahagi sa kita. Ang mga bayaning Pilipino tulad ni na Jos Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, at iba pa ay nakipaglaban sa ilalim ng bandila ng simbahan, di umano'y para sa kalayaan at para sa bayan. Pinuri ang kanilang tapang at niluwalhati ang kanilang pakikibaka, ngunit sa maraming pagkakataon, ang naging pakinabang ay napunta sa kanilang sariling interes at sa interes ng mga nakatataas. Ang kanilang mga pagkilos ay hindi nag-angat sa mahihirap, kundi nagbunga ng gutom, pagkakawatak-watak, at pagdurusa para sa karaniwang mamamayan. Ang mga mayayaman ang nakinabang. Nagdaos sila ng magagarbong pista at seremonyang panrelihiyon, habang inudyukan ang bayan na bumili ng mga palamuti, espesyal na pagkain ginawa para sa mga pistang iyon, at mga mamahaling kagamitan sa mga tindahan ng kanilang mayayamang kaibigan. Lalong yumaman ang mayayaman, lalong naghirap ang mahihirap, at bawat pagbili ay nagpalaki sa kayamanan ng eliteng relihiyoso, kung saan may bahagi ring napupunta sa mga kasabwat na lider simbahan. Kaunti lamang ang nalalaman ng bayan tungkol sa kanilang tunay na kasaysayan, sapagkat ito ay isinulat at binago ng mayayamang elite at ng pamahalaan ayon sa kanilang sariling interes. Mahigpit nilang kinokontrol ang sistema upang hindi matutong magsuri ang bayan, hindi matutong mag-organisa ng wasto, at hindi maunawaan kung paano gumagana ang mga institusyon. Sa kasalukuyan, paminsan-minsan ay sumisiklab ang galit ng bayan sa pamamagitan ng malalakas na sigaw at protesta. Noong nakaraang taon, ang galit na ito ay nauwi sa malawakang kaguluhan sa Pilipinas, kung saan ang mga mamamayan ay nagmartsa dahil sa matagal ng kahirapan, pang-aabuso sa kapangyarihan, at kawalan ng pag-asa. Ngunit dahil sa kakulangan ng malinaw na bisyon at tunay na pamumuno, ang kolektibong galit ay hindi tumutok sa mga estrukturang nagpapanatili ng pang-aapi, kundi sa mga tindahan, pampublikong ari-arian, at mga komunidad. Paninira bilang paglalabas ng galit sa halip na makabuluhang pagbabago. Ang mga pagsabog na ito ay hindi hiwa-hiwalay na pangyayari, kundi bunga ng daan-daang taong manipulasyon at pang-aapi. Sa loob ng maraming salinlahi, tinuruan ang bayan na sumunod, hindi magsuri, na magpasakop, hindi mag-organisa.
Ang kanilang lakas ay nauubos sa sandaling galit, habang ang mga tunay na nakikinabang, ang eliteng politikal, mga lider relihiyoso, at mga makapangyarihang mayayaman ay lalo pang nagpapatatag ng kanilang kayamanan at kapangyarihan. Hindi ito nagkataon lamang. Isa itong padron ng pagdepende at kalituhan na malalim ang pagkakaugat sa lipunan mula sa linlahi hanggang sa linlahi. Mas masakit pa rito, ang bayan mismo ay kumikilos tulad ng mga kolonyalista noon. Saan man ay nagsusulputan ang mga simbahan, habang ang ilang pastor at leader panrelihiyon ay mahigpit na pinananatili ang kontrol sa bayan. Ang ilan ay nagtataksil at nagsasamantala sa mga taong dapat sanay kanilang pinaglilingkuran at nagpapayaman sa pamamagitan ng malalaking ari-arian at impluensya. Ginagamit ang mga batang lansangan at walang tirahan upang magbenta ng mga rosaryo, relikaryo, at mga souvenir, hindi upang tunay na tulungan sila, kundi upang punuin ang bulsa ng mga leader. Kaunti lamang ang napupunta sa mismong nagbebenta. May ilang simbahan na paminsan-minsang namimigay ng bigas o pagkain at ipinagmamalaki ito sa mga larawan na tila sila ay gumagawa ng dakilang kabutihan. Ngunit hindi ito tunay na tulong. Ito ay paraan ng pagkuha ng simpatsya, paglikha ng pagdepende, at pagpapatatag ng kahirapan. Hindi sila namumuhunan sa pangmatagalang solusyon, walang sapat na trabaho para sa mga nagtapos, walang tirahan para sa mga pamilyang walang bahay, walang abot kayang edukasyon para sa lahat, walang ginhawa sa napakataas na matrikula, at walang sapat na pagsasanay para sa mga walang trabaho. Nanatiling mahirap at umaasa ang bayan habang lalong yumayaman ang mga leader. Mula sa mga kolonyal na lider relihiyoso ng ika-negatibo 16 na at ika-negatibo 17 siglo hanggang sa mga pinunong politikal sa iba't ibang panahon, kabilang sina Rodrigo Duterte at ang kasalukuyang Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr., makikita ang isang malinaw na padron, madalas nilang ipinapakita ang kanilang pagiging makadiyos sa publiko na nanalangin sa harap ng kamera, dumadalo sa mga seremonyang panrelihiyon, at nagpapakita ng malapit na ugnayan sa simbahan, ngunit sa likod nito ay nagpapatuloy ang sistemang nagpapalakas sa elite at nagpapahina sa karaniwang mamamayan. Nagiging kasangkapan ang relihiyon upang patahimikin ang kritisismo at gawing lehitimo ang kontrol sa lipunan. Ginagamit ang relihiyon bilang maskara, isang paraan upang pigilan ang kritisismo, igiit ang pagsunod, at gawing lehitimo ang kontrol sa lipunan. Ang mamamayan mismo ang nagdaragdag sa kanilang mga tanikala. Laganap ang inggitan sa isa't isa. May mga taong may krus sa kanilang noo at ipinapakita kung gaano sila kabanal, samantalang ang krus na iyon ay sumasagisag sa sumpa. Isa itong tanda ng kakulangan sa edukasyon, hindi ng debosyon, kung hindi nila ito gagawin. Nagsusuot sila ng kwintas na may krus bilang simbolo ng katayuan o relihiyosong pagmamalaki, ngunit sa katotohanan, minamarkahan sila nito bilang madaling manipulahin at bulag sa mga estrukturang nang-aapi sa kanila. Ang mga padron ng pagsasamantala, pag-aalis ng dignidad, at pagdurusa ay hindi eksklusibo sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa halos lahat ng bansang dominado ng relihiyon, kung saan ang Diyos, Jesus, o Allah ay inilalagay higit sa lahat. Tingnan ang Suriname, Guatemala, Pakistan, Somalia, Ukraine, Israel, Colombia, mga bansa sa Afrika, Morocco, Brunei, Indonesia, at iba pa. Sa lahat ng mga bansang ito, kinokontrol, minamanipula, at sinasamantala ang mga tao sa ngalan ng kanilang Diyos. Ginagamit ng makapangyarihang elite ang relihiyon bilang lehitimasyon ng kanilang yaman at pribilehiyo, at bilang kasangkapan upang supilin ang kritisismo at malayang pag-iisip. Ang kasamaan ay tinatakpan ng maskara ng kabanalan. Kapag ang relihiyon ay inilalagay sa itaas ng kritisismo, nagiging pananggalang ito sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang otoridad ay inilalarawan bilang ikaloob ng Diyos. Ang hindi pagkakapantay-pantay ay kapalaran. Ang kahirapan ay pagsubok. At ang itinuturing na banal ay hindi maaaring iwasto. Kung walang pagtatanong, walang pag-unlad. Tingnan ang Netherlands, Switzerland, Japan, Singapore. Ang kanilang lakas ay hindi nakabatay sa relihiyon o liks na yaman, kundi sa matatag na mga institusyon, transparency, at pamatagalang bisyon. Batas, hindi dogma. Pananagutan, hindi banal na pagdakila. Ang trahedya ng mga bansang mayaman ngunit mahirap ay hindi kakulangan sa talento. Ito ay kakulangan sa estruktural na katarungan. Hindi kakulangan sa mga anak, kundi kakulangan sa pagpaplano, edukasyon, at bisyon. Hindi kakulangan sa pananampalataya, kundi kakulangan sa malinaw na paghihiwalay ng pananampalataya at pamamahala. Ano ang solusyon? Hindi higit pang liks na yaman.
Hindi higit pang pangangaral, kundi edukasyong nagpapasigla sa mapanuring pag-isip. Mga transparent na institusyong kumokontrol sa kapangyarihan. Paghihiwalay ng relihiyon at estado. Lakas ng loob upang baguhin ang mga sistema at managot. Yumayaman ang isang bansa kapag nauunawaan ng mga mamamayan na walang leader ang banal. Walang institusyong lampas sa kritisismo. Walang pananampalatayang dapat ilagay sa itaas ng batas. Ang kayamanan ay nalilikha kung saan isinasagawa ang pananagutan. Ang kalayaan ay umuusbong kung saan nililimitahan ang kapangyarihan. At ang pinakamasaklap sa lahat ay makikita sa mga pistang panrelihiyon, kung saan iniisip ng mahirap at nalilitong mamamayan na sila'y napalaya at namamangha sa karangyaan na inihahain sa kanila. Halos wala silang mabili para sa kanilang sarili, samantalang ang mayayaman ay nagpapakasasa sa masasarap na pagkain, ipinapakita ang kanilang yaman at tinatawag ang sarili na piniling bayan. Samantala, ang iba pang mahihirap na ayon sa elite ay hindi gaanong pinagpala, ay naglalakad sa buhay na tila walang pag-asa, habang patuloy na iginigiit ng mayamang uring ito na ang lahat ay pantay. Ipinapakita nito ng malinaw na ang kanilang simbahan ay isa lamang tipunan ng iba't ibang grupo sa loob ng isang malaking samahan, maaaring may pagkakaisa sa relihiyon, ngunit may pagkakahati sa pagkakaiba-iba. Mga ginang at mga ginoo, ang mga anak ay biyaya, kung ang lipunan ay handang managot ang kalikasan ay isang handog. Ang kalayaan ay isang pagpili. Hanggat naniniwala ang mga lipunan na ang kaligtasan ay magmumula sa itaas, mahihirapan silang magbago mula sa loob. Ang hinaharap ay hindi itinatayo ng kung ano ang nasa ilalim ng lupa, kundi ng kung ano ang ipinagtatanggol sa ibabaw ng lupa, katarungan, kaalaman at tapang. Maraming salamat.